Tinanggal kaya ng Lord kasi nagmadali ako. Sa totoo lang, hindi ko naman napanalangin talaga yung relasyon na to eh. Ang alam ko lang nun, masaya kami, mahal ko, kala ko will na ng Lord. Naging desperado ba ako sa attention niya? Na-pressure lang ba ako? Kasi talaga tayong minsan mga Kristiyano, mahirap makadiscern kapag gustong-gusto mo. Minsan sasabihin niya sa akin, Pastor, pag-pray mo naman na magka-God's best na ako. Wala ba nanliligaw? Meron na pampo kaso hindi ko type. O, di ba? Parang rinig na rinig mo kagad si Lord, hindi siya. Sinabi ng Lord, hindi siya. Si Lord, ang linaw, sinabi, hindi siya. Klarong-klaro, Pastor, ang linaw. Hindi mo pa pinag-prayan, narinig mo na kagad. Pero pag gustong-gusto mo, nabibingi ka. Amen? Kahit alam mo na hindi responsable, hindi magalang sa magulang, Pastor, bagbabago yan. Kasi minsan, pag gustong-gusto mo, nabibingi talaga tayo minsan. Sabi nila, love is blind. Minsan, love is deaf. Pag kinilig, ayaw makinig. Alam niyo, ang bait din ng Lord. Kasi minsan, iaalaw talaga ng Lord na ma-broken heart ka para ma-realize mo, binabaan mo kasi masyado standard mo eh. Kasi type na type mo nga kasi. Naalala niyo si Ishmael tsaka si Isaac? Parehong bunga. Yung isa, finors. Yung isa, inantay. Si Ishmael, pinersa, nagdulot ng gera. Si Isaac, inantay, nagdulot ng kaligayahan. Because Isaac means joy. Is it possible na kaya walang joy kasi hindi tayo marunong mag-antay? Minsan iyaalaw ng Lord. Kasi hindi lahat ng trabaho naghahatid sa katagumpayan, hindi lahat ng relationship nag-work, hindi lahat ng desire makakabuti sa iyo. So when God closed the door, greater things are on the way. When God closed the door, there is more. Naalala niyo si Gideon? 32,000 soldiers, kinat. Ilan na lang? 300. Naalala niyo si Job? Meron siyang health, meron siyang wealth. He had everything in his life. Pero ang nakakahanga kay Job, mga kapatid, despite the immense loss and suffering, tinanggal ang health and wealth. Ang sabi ng scripture, nung nawala na sa kanya ang lahat, he fell on the ground and worshiped the Lord. Kasi alam niya kung inalaw ng Lord na mawala to, una, kaya niyang ibalik. Pangalawa, may plano ang Panginoon. Kaya sabi niya sa Job 1:21, hubad ako, naked I came from the mother's womb, and naked shall I return there. Read this with me. The Lord gave, and the Lord has taken away. Pruning. Blessed be the name of the Lord. Palapakan natin ang Lord. Si Abraham, inantay niya si Isaac 25 years. Tapos nung 13 years old pa lang, gusto ni Lord, kuhanin na kagad at patayin si Isaac. Kung ako si Abraham, pwede kong isipin, Lord, inantay ko ng 25 years. Wala pa nga sa kalahati ng inantay ko. Gusto niya na po kagad kunin? Gusto niya na kagad i-prune? Kasi ang gusto lang sabihin ng Panginoon kay Abraham, binigay ko yung gusto ng puso mo. Pero ang tanong, nasa akin pa ba yung puso mo? Kaya may pruning para ma-assess mo. Baka idol mo na yan. Amen? Kasi minsan talaga, ang dependence natin na magbibigay ng source of income, yung kumpanya. Idol reveal. Minsan ipoprune ng Panginoon para makita natin, teka lang, naglilingkod pa ba talaga ako para sa Panginoon? O para na lang sa recognition, sa applause? Para na lang sa congratulations ng iba? It may look like you are doing it for the Lord, pero kailangan i-check natin ang ating mga motives. I-check natin ang ating mga puso. Heart reveal. Lord, i-expose mo because pruning exposes your heart. Pag tinanggal ng Lord, mai-expose talaga ang iyong puso. Si Lord ang nagpo-provide. Si Lord ang nagbigay ng breath natin, ng oxygen natin. And sometimes He will remove people in your life para ma-realize natin, mga kapatid, na si Jesus pa rin ang kailangan nating balikan at panampalatayanan.